good day everyone. I'm Angeli Bacolod, the reporter of Chapter 5, and our topic is all about the human flourishing as reflected in progress and development. So our topic is focuses on forget developing poor countries, it's time to develop rich countries. So now, before ta mo proceed, ato sang kanang discuss kung unsa man din ang human flourishing di ay. So when you say human flourishing is mao na siya ang when you say human flourish from the Greek word eudaimonia, right? Used by Aristotle na siya. So when you say eudaimonia, it is the highest form of happiness. So human flourishing means living fulfilling life and meaningful life. Kung makaingon bitag-tag human flourishing, it refers to living well, kanang being happy, or kanang nag-focus na siya sa imuhang well-being and a good spirit. So, mo na siyang gitawag nato nga human flourish. And now, I have question here. So, when you say human flourishing, it is the improved quality of life, enhance your well-being, your life satisfaction. So, diha na ako na to if what is human flourish. Like mo, improve na ang imuhang self-confidence, mga iningana. Improve your quality of life bitaw. Like, your improvement, your skills development. So, mo na siya ang human flourish. Okay, so now I have question here. How do we know that we are progressing? So, what are the indicators of development? So, saan man din nato pagkuan if ikaw is you are progressing na. So, ang kana siya progressing, progress can be measured in values, no? Kana including ang ato ang personal growth, of course, ato mga infrastructures, and ang ato mga technology advancement. So, ari sa ta mag-talk sa ato ang personal growth, di ba? So, makaingon ta if you are progressing, if you reach adulthood na, kay daghan nag mga butang nga mabag-o, makaingon ka nga, you are not the same as before. Kanang, you are not scared losing friends, o makita nimo sa imong kagalingon na you are mature enough bitaw, na ana ka sa level nga you are improved na, nag-focus na ka sa imong career, sa imong goals sa life, mga ining ana. Like, makaingon ka nga, dili na ikaw ang sasauna, like magkatawa na ka maghunahuna nga, hala, nabuhat ni nako sa una. So, mao na siyang atong gikuan na you are already progressing na. And also, ni-increase na ang imong self-confidence, ining ana. Nya nahimo na kang mindful and thoughtful sa mga butang. Like, ni wise na ka sa pagdesisyon sa life. And also, nasa tay nakatabang sa ato nga makaingon ta nga ni improve ta tungod ani mga infrastructures. So, when you say infrastructures, mao ni siya ang mga roads, buildings, and unsa pa, mga bridges. So, through by this, di ba, makaingon ta nga, it's easy for us na lang sad nga kanang makakuan sa atong mga needs through by this. So, tungod sa society is na progress ta. Pero ang giingon man dito sa next, no, nga, kanang nag-start ang progression sa atong self before reflects to our society. So, mo-agree ba mo, ana? Kay yes, of course, no, ang kanang mga infrastructures na kuan sa tua bitaw, like part sa ato ang progression. Pero, mga tao ang nag-start og buhat, ana. It starts to ourselves. And then, naatay gitawag nga technological advancement or kana mga technology nga na-access karon. So, developing and adapting technology that improve efficiently productivity and communication. So, no, so diha, makaingon ka nga, na-improve na ta through sa technology, and so, mo na siya ang mga indicators or kanang mga various ways sa progressing. Natay gitawag nga sa atong individual growth, natay or personal growth, and also our advancement technology and infrastructures. Okay, we can see all around us our many infrastructures were built and more technology access. These are the indicators that humans are also progressing, because progressing starts to ourselves before it reflects to our society. So like what I said earlier, di ba nga, kanang ang progressing, also human can progress.
because kana ang progressing starts to ourselves before it reflects to our society. Kay pareha na, di ba, if you are progressing na kay community engagement or kanang makahelp na ka sa imong society nga mutudlo ka share knowledge, idea, if ni progress na ka, makashare na ka sa imong society, makahelp na ka sa imong environment. So that's why nga kanang ang progressing starts to ourselves. Kay kung mag-start na sa imong self, if naa kay progressing, mo reflect man na sa imong society, pareha anang mo share ka og knowledge, di ba, mahimo kanila mo teach to others ka, mahimo kanilang mentor or guide. So through by that, makaingon ka nga ang pagpa-progress society is nag-start jud sa imuha. Kung moingon tanong nga we are progressing na sad sa karon kay daghan na natay mga technology, infrastructures, pero ang kanang tanan is nag-start na sa human. Tao ang nag-innovate, tao ang nag-work. So nag-start sa ato before ng progress ang atong society. Right? So, more often than not, development is equated with growth and greater consumption. The more that a population is able to consume, the wealthier it is. Di ba mauday natong pagtanaw nga if ang country is daghan siya na consume in na-reduce na good and services, makaingon ka na siya nga country is ni grow and ni develop. And then, if matanaw na to ang tao is maka-offer sa mga gadgets, maka-offer sa clothes, ato dayon makonsider nga kana siya nga tao is rich or wealthy. Dato na siya nga tao. Pero, ang giingon bitaw dito ni Jason, atong itok, nganong nisud si Jason Hickel ara. Okay. Unsa man di para kang Jason Hickel ang progressing and development. So, si Jason Hickel ato sa ila-ilahon. He is an anthropologist at the London School at Economics, the University of Virginia, and the Goldsmiths University of London, where he convinced the MEN, Anthropologies and Cultural Politics. So, mao na siya ang background ni Jason Hickel. Good kang Jason Hickel, prioritizing more sustainability sa atong well-being and equality life. So, gusto niya is equal lang. Pwede man kuno ta mabuhi bitaw nga without harming our planet. Kay kabantay ba mo nga if matok na nato siya unya about sa mga richest country nganong gusto jud ni Jason Hickel nga mag-focus ta sa atong economic growth. Dili ta mag-focus sa atong economic growth, sorry. So ang gusto jud ni Jason Hickel is mag-focus ta sa atong more sustainability and equality well-being or equality of life. Okay, challenge us to rethink and reflect on a different paradigm of the development. So ganiha di ba nag-istoryata nga if ang kanang country is naghan siya na-reduce more goods and services, makaingon dito nga kana siya nga country is ni develop, kana siya nga country is ni improve. But ang giingon ni Jason Hickel reflects on a different paradigm of the development. So, sa karon man jud no magkuanta nga ang development refers to idea scaling back of reversing the focus on economic growth, consumption no, especially sa mga wealthier country. Makaingon dayon ta nga especially sa mga richest country kay ni develop man na sila sa kanang mga economic growth, sa mga consumption. Pero naman siya ay kana try to rethink the development. It means ang kana siyang development is prioritizing more sustainable. So mao na iyang gikuan sa development, like i-priority na to ato mga sustainable and unsa pa kanang atong well-being. So dili kuno pasabot nga ang development is nag-focus lang ta sa mga economic growth, kundi mag-focus ta atong i-priorities ang ato ang more sustainable. Sumana siya para kang Jason Hickel. So okay no, according to Jason Hickel na siya giingon diri, forget developing poor countries, it's time to de-develop rich countries. Unsa dayong gipasabot diri? So, ang gipasabot ni Jason Hickel, and instead kuno ang poor countries is mo catch up sila sa richest countries. Why na lang di ay kuno nga kita mga poor countries is dili ta mutupong sa ilaha kundi mag-focus ra ta sa ato ang prioritizing more sustainable or sa ato ang mga kanang unsay mga needs nato bitaw. Dili ta nga
magpadaghan sa yaman. Ang iyang gusto is equality of life and well-being, like being happy. Mo na siya ang idea ni Jason Hickel. Wala siya nag-talk about the economic growth. And then, kabantay ba mo sa mga richest country is nagsige sila padaghanay sa ilang mga consumption, sa ilang economic growth, sa ilang mga yaman. Ang iyang gusto ni Jason Hickel, instead kuno nga kita ang muka siya sa richest country, ngano di ay kuno if ang richest country na lang ang mo balance or ang mo adjust. Instead nga sige sila gamit sa ilang yaman, ngano na lang di ay kuno if dili sila masigig pataas sa ilang yaman, ilan na lang ihatag sa mga pobre nga country kay para bitaw makita nato dira ang ni-adjust sila, mahimong balance, mahimong equal ang ato ang kinabuhi. Kay the more magud nga masigi kag padaghan sa imong yaman, kanang mga richest country daghan na kay sila, sige sila abuser sila gamit sa ilang yaman, even though yaman sa atong kalibutan, di ba, kanang sa ato ang water, sa ato ang mga sa atong yuta, ining ana pareha nang daghan sila gamiton nga emission sa gas. Kana ra bang mga emission sa gas kay nagpalala ra ba na sa atong kanang klima. So mao na no nga nakuha na tong climate change. Sa sige nila pataas sa ilang yaman, wala na sila kabantay nga naka-harm na sila sa atong Mother Earth or naka-harm na sila sa natures. Like, abusar ka sila sa paggamit sa kanang yuta, sige sila og parihaan na no, nagpataas sila maayo sa ilang yaman or grabe sila nakagamit sa yaman sa ari sa atua, sa Earth. Parihaan ang grabe sila ni gamit sa kahoy, sige sila pamutol sa kahoy. And then wala sila na ipakialam bitaw nga ang atong kalibutan kay daghan na kayo pollution, kay sige sila pumutol sa kahoy kay ilang gamiton himuon nilang resources or ilang ikuan para makatabang sa ilang economic growth. Ini nga na ba nag-focus sila sa ilahang economic growth and consumption, wala sila ipaki nga naka-harm na sila sa nature. So ang gusto ni Jason Hickel, pwede man ta mabuhi kuno nga kanang equality of life lang, equal lang ang atong standard sa kinabuhi. And then, if kinsa tong richest country, sila mutabang sa poor countries para bitaw balance ang tanan og equal ug wala tay naka-harm sa ato ang nature. Heads of states are gathering in New York to sign the UN's New Sustainable Development Goals or SDGs. The main objective is to eradicate poverty by 2030. So, kani siya gipasabot ani is the agreement or action plan sa tanan country nga ang tanan leader is na sila agreement sa New York nga ma-approve bitaw og ma-achieve na nila ang gitawag nga Sustainable Development Goals. Ang every countries is nagset sila og 17 goals, parihaan ng tanggalo na ang kanang kahirapan sa atoa, like tagaan na ta og enough food nga dili na ta maglisod, na ani mga trabaho i-provide sa mga tao, na anay mga tirahan, wala ni mga tao nga mag-antos tulog sa dalan, mga ining ana mo na siya part sa 17 goals nga sud sa Sustainable Development Goals. Pero unsaon man day, unsa ka importante ang SDGs nganong ila man ang gikuan, di organized ana. Kay para no, kay nakita nato karon nga poverty is a big problem. Tinuod, ang poverty is a big problem good sa kalibutan. The planet is in danger, pareha ng climate change, pollution, ug unsaon man nato nga matuman nato ang SDGs, unsaon nato pag-achieve. So of course, global cooperation. Need jud ta og cooperate or connection sa mga countries. Mga leader sa mga countries kay dili ra ba na mabuhat nato if wala ang tabang sa uban. And then sa out of 193 na ay 3 countries nga wala gud nabuhat nila ang kana nga action plan or agreement. Pero since 2015 ila naman ang gibuhat na ay country nga naka start na jud ana or na progress na gud na nila hinahinay even though wala pa nabot at 2030, which is the S and South Asia. So kana siya is has shown fastest progress on the SDGs. Napay other country jud, parihaan ng sa Benin, Sub-Saharan Africa, parihaan ng sa S and South Asia, sa Latin America and the Caribbean, and also sa Eastern Europe and the Central Asia. If mangutana mo ang Philippines, ikapila man ang Philippines sa rank ana. Ang Philippines kay nata sa 87. But sa out of 193 na ay 3 countries nga wala good na nila na buhat nga action plan. So which is sa United States and sa
Myanmar and Haiti, kana siya nga countries is wala gud na nila nabuhatan og action plan kana nga agreement. So usa man di purpose ni kuan nga nung gipabuhat man na nato kay para no kita is dili na ta maghirap sa mga food nato, wala na mga tao nga mag-antos kay walay work man ang gusto nila sa 2030 kana siyang agreement ma-achieve na or mabuhat na nila matagana na siyang action. And given all the fanfare, one might think the SDGs are about to offer or a fresh plan for how to save the world. But beneath all, the hype is business as usual. So, sa kani siya bito nga gibuhat nila nga goal, daghan og mga tawo nangutana nga, ila ba day kuno nang ma-approve ba day kuno na nila nga goal or nga plano. Daghan nag-ingon nga, mabuhat ka na nila basin ang mga daan nila nga gipangbuhat sa una is maura Japon karon. So as what we can observe, mag 2030 na ta, I don't know if nabatay improvement sa Philippines, di ba? So mao na siya ang mga comments sa mga tao nga dili daw na nila mabuhat nga kana nga goal kay mayra kuno na sa unsa kuno buhat sa una maura kuno gibuhat Japon karon. So mao na siya ang mga opinion or comments sa mga tao. So growth has been the main objective of development for the past 70 years despite the fact that is not working. So ang growth kuno mao siyang nahimong main objective of development. So kato mga economic growth, mga consumption, but past 70 years wala siya nag-work ang growth. Nganong wala man nag-work ang growth di ay. So growth is not working. Why? Focus on growth has not led expected outcomes such as reducing poverty. So despite sa economic growth, poverty persists in many parts of the world. Like, nganong wala siya nag-work ang growth bitaw kay true growth sad nakaharm sila sa natures and also giingon pa diri improve well-being kuno. Growth has not necessarily translated to improve the living standards. So, ang sa ato ako nung living well-being or sa ato ang more sustainable and equality of life, ang growth kuno is dili makatabang. So, if growth kuno above all else, it is not effective to achieving sustainable and equitable development. So, if ang growth kuno jud ang atong kumbaba, dili jud ma-achieve ang sustainable and equitable development para na siya kang Jason Hickel. Like, continuation na siya sa iyahang mga statement. So, orthodox economics insist that all we need yet is more growth. Diba atong gitok ganiha nga wala nag-work sa past 70 years, wala nag-work ang growth. Kay giingon pa ni Jason Hickel, ang growth is kung siya ang mukuan, dili siya mag-work sa sustainable, dili siya makatabang sa ato ang well-being. Pero ni NCC Orthodox are nga ang growth kuno is mao siya ang makasolve sa tanang problema sa kalibutan. Pareha kuno anang sa poverty and inequality. They argue that growth has led to increased productivity, job creation, and higher living standard para na kang Orthodox. Pero, si Orthodox man jud, iyang gifocus ana niya is ang GDP growth. Mao na iyang gifokusan nga mas mutaas ang atong economic growth, atong mga ingana about the money. Pero, ni-oppose si heterodox economics kang Orthodox economist. Ni-argue siya kang Orthodox na it's too narrow and it's focused on individual decision making. Kay siya man jud nag-focus siya sa iyang decision making and pwersa sa merkado, wala gay siya nagunahuna sa role and social institution if unsa ang paghubog sa ani sa resulta sa atong economy. Wala siya paki unsay mahitabo. Ang iya lang kung gifokusan nga mas mutaas ang economic growth. Mao nang ni-argue si heterodox economist sa iyaha. Okay, in other words, growth isn't any options, more we've already grown too much. And also, right now our planet is only has enough resource or each of us consume 1.8 global hectares annually a standardized unit to measure resource use and waste. So each and everyone daw sa tua sa matag usa sa atoa naatay 1.8 nga global hectares or unit measure sa ato ang resources.
nanatay limit. Kay if mo palabitaan na is makadaot na siya sa ato ang nature or sa atong planet. Maubitaw na siya ang gipoint ni Jason Hickel nga dili ta magpaglabi o gamit sa atong yaman kay makapekto na siya sa atong planet. Kay if ever nga mo labag na ka or mulapas na ka sa limit, mao na siya nga makuha na atong climate change and sa ato ang Mother Earth. And Jason Hickel has written numerous articles focusing on global inequality, degrowth, and the concept of de-development in rich countries, often appearing in publications like Guardian, muna siya ang mga major publication, Nature, Current Affairs, and on his personal research site. Na siya yung mga research bitaw some notable articles including ang Forget Developing Poor Countries, It's Time to De-Develop Rich Countries, so which is akong na-discuss ganiha, and the Development Delusion, Foreign and Inequality. So mao na siya ang mga na-include sa iyahang major publication. Ug mao na siya ang mga articles nga iyang gibuhat katong akong giingon gani katong global inequality, degrowth, and the concept of de-development in rich countries. So which is kana siya nga mga articles ni Jason is matakol na ni April.